Nag-umpisang kabanata kung saan nangangalap ng kristal si Gigyo. Ito ay galing sa mga monsters na napatay niya. Lumipat ang eksena isang buwan makalipas. Gaaralan niya ang abilidad ng kanyang ego na si Lu. Aniya, hindi ito isang panaginip. Buti na lang daw, pumasok siya ulit sa tore pagkatapos niya ma-discharge sa ospital. Yun nga lang, galit na galit ang kanyang kapatid sa kanyang ginawa. Dapat lang siyang may gawin dahil sa loob ng 5 taon ng kanyang pagiging player, ngayon lang niya nakamit ito. Ngayon ay pinag-aaralan niya kung paano mag-link sa kanyang ego. Inaisip siyang idea. Dali-dali siyang pumorma at biglang sumigaw ng link up. Pero walang nangyari sa kanyang ginawa. Nagdahilan lang siya na hindi raw nakasintas ang kanyang sapatos kasi pahiya siya konti. Buti nilang daw at walang nakakita sa kanya. Ngayon hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Binigyan pa nga niya ng pangalan ng kanyang ego, Lu. Biglang nagsalita ang system at biglang lumabas ang wala pang hubog na ego niya na si Lu. Random pa ang forma ni Lu dahil sa kakulangan ng stats at abilidad niya. Kailangan nito ng materyales na ma-absorb para magkaroon siya ng forma. Nagtanong si Gigyo kung ano ang dapat gawin, pero bago pa niya mabuo ang kanyang sasabihin ay bigla na lang nanghihigop si Lu na parang black hole. Nais itong higupin ang kanyang bag na puno ng mga kristal at gusto pang idamay pati ang kanyang kasuotan. Walang patawad si Lu. Pati ba naman boxer ni Gigyo gusto pang kunin. At tumigil na si Lu sa kanyang paghigop. Unti-unti na si Lu nagkakaroon ng hubog. Ito ay naging itim na espada. Kaya naman nakakausap na niya ito. Nagsasalita si Lu sa boses bata. Tinawag pang si Gigyo na idiot dahil ayaw ni Lu ng paulit-ulit. Ngayon tinanong naman ni Gigyo si Lu kung ano ang ego. Ito ba ay parang kaluluwa? Sinabi naman ni Lu na hindi siya espiritu. Kung hindi, ano? Tanong ni Gigyo. Sumagot si Lu ng pabalagbag, sabi niya hindi daw niya alam. At kung pwede ba tigilan niya ang paghawak sa kanya. At tinawag pa niya si Gigyo na at nababanas na si Gigyo kay Lu. Tinanong din ni Gigyo kung nakakagalaw ba si Lu mag-isa. Sagot nito ay hindi pa, pero pwedeng mangyari sa hinaharap. Tinanong ni Gigyo kung kaya ba ni Lu putulin ang kanilang link at magpalit ito ng master. Sumagot si Lu na wala siyang kakayahang gawin yun. Pero pwede itong gawin ni Gigyo bilang siya ang master. Nagtanong ulit si Gigyo kung kaya ba siyang saktan ni Lu kapag siya ay marunong ng gumalaw. Sumagot si Lu na posible ito. Pero pag si Gigyo ay namatay, siya din ay mawawala. Kaya hindi ito praktikal gawin. Nagtanong ulit si Gigyo kay Lu kung nakakaramdam ba ito ng sakit. Agad naman sumagot si Lu na oo. Nakakaramdam siya ng lahat ng emosyon at pwede niyang pataasin ang sakit na nararamdaman ni Lu sa settings. Loko to si Gigyo. Inactivate niya ang pain perceptions ni Lu. Humihingi ng paggalang si Gigyo at agad niyang pinangasan si Lu. Lumipat ang eksena kung saan pinapalevel ni Gigyo si Lu. Tumataas ang level ni Lu sa tuwing nakahigop ito ng dugo galing sa tinalo nilang kalaban. Pinaalala ni Gigyo ang minsang pagre-rebelde ni Lu. Nung araw na ginulpi ni Gigyo si Lu. Sinabi ni Lu na nakakahiya raw ang nakaraan na yon. Sa tuwing naalala niya yon, bigla siyang kinikilabutan. Nagtanong si Gigyo kung ano yun. Sinabi ni Lu na masaya daw siya at natagpuan daw niya ang master na katulad ni Gigyo. Puno na ang bag ni Gigyo kaya nagpa siya na itong umuwi. Masarap sa pakiramdam lumabas, sabi ni Lu. Sumang-ayon si Gigyo at nais naman subukan ni Gigyo ang gates. Hindi sumang-ayon si Taishik sa binabalak ni Gigyo dahil kamakailan lang may 4 na namatay na high ranker sa loob ng gates na nakabase sa US. At meron ding mga kaso na rank F na gates ay rank C pala.
Ito ay ang mga gates na may kakaibang disenyo. At kamakailan lang nangyari ito sa loob ng 23 years. Nag-umpisa lang ito last month. Akma naman ito sa panahon na kakakilala lang niya kay Lou. Inisip niya na baka nagkataon lang ito. Hindi naman sinasabi ni Taishik na iiwasan niya ito habang buhay. Nais lang yan na mapalayo si Gigyo sa kapahamakan. At nauunawaan niya kung ano ang nararamdaman ni Gigyo, na nalaman niya sa wakas kung ano ang unique ability niya. Pero ganun pa man, kailangan pa rin niya maghinay-hinay. Nagpasalamat si Gigyo sa pag-aalala ni Taishik. Sumagot naman si Taishik na maganda ang ginagawa niya ngayon at umuwi siya ng ligtas. Sabay sambit ng tutorial Slatterer. High concentration crystals, special items, clear bounties. Ang gates ay punong-puno ng kapaki-pakinabang na bagay kaysa sa tore. Pinagbawalan man siya ni Taishik na pumasok sa mga gates, kailangan niyang gawin ito para mabayaran niya lahat ng mga utang niya at interes. Dumating ang araw na nagkita sila ng facilitator ng isang gate raid. Isa itong rank F na gate. Pinapirma si Gigyo ng kontrata nila at agreement. Pinaliwanag ng facilitator na si Sung Su na siya ang magiging leader at kung magkaroon ng item drop sa kalaban, lalo na kung ito ay rare item, ay magro-roll sila ng dice para malaman kung kanino mapupunta ang item. Pinaliwanag din ni Sung Su ang patungkol sa dalawang uri ng gates. Una ay ang gate na nawawala pagkatapos nila ito i-clear. Pangalawa naman ay hindi nawawala at pwede itong pasukin muli. Ang tawag nila rito ay sustained gates. Ito ang madalas na pinipili ng tao dahil maganda ang bigayan dito ng mga items at hindi ito ganoon kadelikado di tulad ng mga one-time gates. Dumating ang araw kung saan pinasok na nila ang gate. Matyagang pinagmamasdan ni Gigyo ang mga galaw ng kanyang mga kasama. Tulad na lang ng dalawang ito na kahina-hinala ang galaw. Katulad niya, galing din ang dalawang ito sa online registration. Ang dalawa namang ito ay tiyak na magkakilala na noon pa. Bigla silang pinatigil ni Sun Tzu, ang party leader nila, dahil may naramdaman itong kakaiba, di malayo sa lugar nila. Sinabi nito na paparating na ang kalaban. Kitang-kita sa leader nila na biyasa na ito sa gate. At nagsisulputan na nga sa damakmak na maraming zombies. Agad tinawag ni Sun Tzu ang kanilang tanker para ito ay mauna. At nagsisunuran na rin ang lahat sa pagsugod. Pagpasok ni Gigyo sa eksena ay halos siya lang ang umubo sa mga zombies. Di makapaniwala ang kanyang mga kasama sa ginawa niya. Nang matapos ang engkwentro, pinuri si Gigyo ng kanyang mga kasama. Sinabi ni Gigyo na tsamba lang naman ang lahat ng mga yun. Sinabi niya sa isip niya na malaki ang kanyang kontribusyon sa pagpatay sa mini-boss. Sinabi naman ng tank na gustong sumali nito kay Gigyo sa susunod na party na sasalihan nito. Sinabi naman ni Gigyo na parang kabastusan ito, lalo't nasa harapan sila ng party leader nila ngayon. Patuloy pa rin siyang binobola ng dalawa at nakikitawan na lang din siya para sa pakikisama. Tinawag na sila ng kanilang party leader para magpatuloy. Malapit na sila sa silid kung saan nandoon ang boss ng gate na ito at napansin niya rin na tila kahina-hinala ang ginagalaw ng dalawa. Nakarating na sila sa boss room at napasabi nila si Gigyo sa kanyang isip na talagang malaki ang monster na to. Pero bago sila pumasok, gusto mo nang ipaliwanag ng party leader nila kung sino si Talen, ang boss monster ng gate na to. Pero nagmayabang ang tank nila. At sinabi nito na na-research na nila ang impormasyon patungkol dito, kaya siguro na nila ito at wag na sila magsayang ng oras. Pero sinabi ng party leader sa kanila, magkamali lang ang isa ay pwede nilang ikamatay lahat. Tumugon ang tank ng kayabangan at nais na rin ang kasama ng party leader. Napansin ito ng party leader at tinignan siya nito at tila sinasabi nito sa isip na wag na niya patulan. Nagpatuloy pa rin sa pagpapaliwanag ang team leader at napansin ni Gigyo ang kakaibang kilos ng dalawa. Pumasok na sila sa boss room at pinaliwanag ng leader kung ano ang dapat nilang gawin.
Mag-uumpisa ang laban kay Talen sa oras na bigyan ito ng malaking damage. Sumugod ang tank para sa lagi ng mga atake ni Talen, pero lumipad ito ng malayo sa lakas ng pinamalas ng halimaw. Kailangan ng atakihin ito ni Gigyo. Biglang nagsalita ang system at nagulat ang lahat ng nangyari. Na one hit niya ang boss monster at nagantimpalaan siya ng isang bagong skill. Gulat na gulat ang lahat sa nangyari, at kahit siya ay hindi yun inasahan. Sabi ng kanilang leader, may drop ang boss monster na rare dagger, kaya kailangan nila mag-roll ng dice at kung sino ang manalo, siya ang magkakamit nito ayon sa napag-usapan sa kontrata. Kinausap siya ng tank. Dapat si Gigyo daw makakuha ng item dahil siya naman ang talaga nakapatay sa monster. May gagawin daw sila ng kasama niya at makisama na lang daw siya. May duda na si Gigyo na may gagawing masama ang dalawang to sa una pa lang at wala siyang balak makisama sa mga to. May duda din si Gigyo na may tinatagong lihim ang dalawang ito. Sisimulan na ng leader mag-roll ng dice at sisimulan na rin ng tank gawin ang kanyang balak. Sinabi ng tank na akala niya may kisama si Gigyo. Naisip din niya na pwede niya ikamatay ito. Humingi rin siya ng tulong sa kanyang kasabwat pero tinanggihan siya nito at nilaglag. Buti nilang napigilan ito ni Gigyo dahil muntik na. Nagdahilan pa ang tank na joke lang daw yun. Hindi siya nag-aalala sa buhay ng team leader, kundi sa buhay mismo ng tanker dahil nakahanda ng paslang ito ng babae. Natanong niya sa kanyang sarili kung isa ba itong mahikero at naramdaman niya na delikado ito. Ganon din sa team leader na si Songsu. Dahil hindi man lang ito umilag, pinapanood lang niya ang kutsilyo patungo sa kanya. Lalong nagdududa si Gigyo sa katauhan ng dalawang to. At sinabi ng team leader na yun din ang tanong nila. Nagtaka si Gigyo sa tugon ng leader. Animoy alam nito ang iniisip niya. Iniba na lang niya ang usapan at nagtanong kung anong gagawin sa dalawang ito. Sinabi ng kasabwat na babayaran daw siya ng tanker kapag sinunod daw niya ang sinabi nito. Pero hindi niya alam na balak pala nito na saksakin na ang team leader. Nagtanong ang team leader kung bakit siya tinatanong ni Gigyo. Tugon naman ni Gigyo, siya kasi ang target nito. Nag-isip ito ng konti at hinayaan na ang kanyang kasama gawin at kung anong dapat. Delikado nga ang babaeng ito tulad ng iniisip niya. Pinatulog na lang ni Gigyo ang tanker baka kasi isunod itong patayin. Sinabi ni Gigyo na kukunin na raw niya ang dagger. Tanong naman ng leader kung bakit. Sinabi naman ni Gigyo na ako ang nagligtas ng buhay mo kaya siguro pwede naman. Sinabi naman ng leader na hindi mo naman kakailanganin yan. Nagtanong ang leader kay Gigyo kung kilala ba niya talaga siya. Sabi ni Gigyo, ang pagkakaroon ng ganyang kalakas na bodyguard ay senyales na hindi ka ordinaryong tao, pero wala siyang interest na malaman kung sino ba talaga sila. At sinabi ni Gigyo na hahayaan na lang niya ang dalawa sa pangalaga ng mga to dahil balak niya magpaiwan sa gate na ito at mag-hunt pa raw siya. Sinabi ni Lu na delikado daw yung babaeng nagngangalang Harem. Sinagot ni Gigyo na alam niya yun, kaya nga mas pinili na lang niyang kausapin ng mga ito kaysa kalabanin. Tanong ni Lu, bakit mo iiwan ang dalawang ito sa dalawang delikadong taong to? Ligtas ko ang buhay niya kaya sigurado hindi niya gagawa ng masama yung dalawa. At salamat dito, mag-i-stay muna tayo ng konti, sabi ni Gigyo. Sabi naman ni Lu na ayaw niya ng dugo ng mga zombie. Kaya pinapaalis na ni Gigyo si Lu at wala na rin palang natitirang zombie sa loob ng gate na to. Kaya plano na lang nila na pumunta sa reward room. Makikita to sa bangkay ng boss monster ng gate. Nagtanong si Gigyo kay Lu kung nakita na ba niya dati itong pader na to. Sinabi naman ni Lu na wala yan dati. Tingin naman ni Gigyo meron na kung ano sa loob ng wall na to. Kaya naman susubukan nilang basagin ng pader para malaman lang kung anong nasa likod nito.
may naramdamang ego si Lou. Ego sa ganitong lugar? Posible kaya talaga ito? Tanong ni Gigio kay Lou. Kung alam lang niya, di sana matagal na niyang ginawang hanapin lahat ng mga ego. Sasabihan sana ng idiot ni Lou si Gigio, pero hindi na niya tinuloy kasi baka mapaano siya. Sinabi na lang niya na malapit lang ang ego sa kanilang lugar. At pagkatapos mawala ng usok, nakita na nila ito. Sinabi pa ni Gigio na, ano to? Excalibur? Tinanong pa ni Gigio kung kailangan kong bunutin to, di ba? May biglang boses na nagtatanong kung siya ba ang master nito. Parang itong katulad nung natagpuan niya si Lou. Sobrang pamilyar na sa kanya ang pakiramdam na ito. Buo na ang lugar. Pinapaalis na siya ni Lou at ni Elle. Kailangan na niya makapunta sa reward room. Ang isang sustain gate ay na-demolish at walang nakakaalam kung bakit. Naging usap-usapan to ng lahat ng mga tao, pero buti na lang nakaalis na kagad si Gigio bago mag-collapse ang gate, kaya hindi siya napagbintangan na siya ang dahilan nito. Maganda rin yung mga items na nakuha niya sa rewards room, bagay na nakakapang-iwas sa mga pangkarniwang sakit at pampahaba ng buhay. Ang maganda rito, pwede itong gamitin ng mga pangkarniwang tao. Hindi man ito tuluyang magpapagaling sa kanyang ina, malaking tulong na rin ito. Bukod pa ron, nailipat na niya ang kanyang ina sa magandang hospital dahil sa perang nakuha niya nung naipagpalit na niya ang mga mamahaling kristal na nakuha niya. At bumalik na ulit siya sa tore. Hindi niya inaasahan na ganito na pala ang 5th floor ngayon. Parang syudad na ito. Dito siya nakita ng mga tao na walang malay noon. Dati hindi niya pinangarap na makapunta sa lugar na ito. Kamakailan lang niya napagtanto. Hindi importante kung ano ang level niya. Huwag ka lang susuko dahil lalabas din ang tunay na potensyal mo. Tama ang pinayo ni Suku sa kanya. Si Elle ay nag-level up bahagya dahil sa shared experience, medyo mabagal ang pagle-level up. Pero salamat sa synchronization, nararamdaman niyang lumalakas siya. Ang unique ability ni Gigio ay ang pag-link sa mga egos. Kaya ang balak niya ngayon ay maghanap ng mga ego para lalo siyang maging makapangyarihan. Tinanong ni Lou kung saan siya maghahanap. Alam daw ni Gigio kung saan.